Good afternoon, good evening pala ka-Legit Davrikans. Magandarang gabi sa inyo mga kagandara dyan. Mga nagpupugian at nagagandahang ka-Legit Davrikans natin. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta ninyo parate dito sa ating channel. And sa mga bago lang dito sa ating munting tahanan na ayan na nakikipagkwentuhan sa atin at tumatambay dito ngayon sa atin ay kung legit Dabber Cards, mga update ang inyong hinahanap, nako, huwag nyo na pong kalimutang pindutin ang subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated at una sa ating mga inilalabas na balita. So nasa baba lamang po yan, huwag na po kayo mahiya, pakikulimbang ng notification bell. And ito na nga mga kapatid, so nais po natin congratulate, napakaganda po ng episode ngayon and napakaganda po ni Maine Mendoza ngayong araw. And grabe, lap trip po no, ang sugod bahay mga kapatid. So hinayina na naman po tayo ng TVJ ng napakagandang episode, napakasarap na pananghalian, lap trip na pananghalian. And dahil nga dyan, so congratulations dahil mataas na naman po ang online views ng TVJ. So sa TV5 Philippines ay naka 90,000 viewers po sila. Grabe nga po yon. Talagang palaban. Palaban ba? Or hindi na kailangang lumaban ng TVJ dahil wala namang kalaban. Charins, hindi kasi natin nararamdaman yung kalaban. Biruin nyo naman 1,000. Minsan nga 500, 200 viewers versus 90,000. So labanan pa bang matuturing yon? So eto nga po kanina no sa live po ng TVJ, naka 33,000 po sila. At saka sa TV5 Philippines 90,000. Thank you so much. Sa mga nag-abang kanina, mapa-online man po o television, congratulations naman sa TVJ, kay MVP at sa TV5, sa Legit Dabber Cards. Bale sa YouTube ay naka 123,000 viewers po sila. YouTube pa lamang po yan, hindi pa po kasama yun sa Facebook. Grabe nga yun. So ipalagay po natin na nasa 40,000 yung Facebook kanina. Di bali 160. OMG guys. Napakarami. Kaya hindi na rin po tayo magtataka mga kapatid kung bukas number 1 na naman po ang TVJ sa TV ratings kasi ngayong kahapon August 24 nangunguna pa din po ang TVJ. Diba? Nasaan po dyan yung nagkiklaim na sila daw ang number 1 for 3 weeks na number 1 at ipineflex pa talaga. Parang nagbayad pa sa isang manunulat para lamang isulat sa article na sila po'y nangunguna para manipulahin ang mga tao. Pero sorry na lamang sila mga kapatid dahil mismong katotohanan po ang nagsusumigaw. Samantala, patulan naman po muna natin ang sinabi nitong si Miss Merlina sekretaryo. Sabi niya mag-fake news kayo ng bongga. Mag-fake news ng bongga. Ano ba binabalita nito natin nung nakaraang araw? Wala naman pong iba kundi number 1 ang TVJ sa ratings. Fake news po ba yun? Binanggit si Bossing at pinasalamatan si Gisa Gedli. Fake news po ba yun? May video po nun, inay. Sabi mo sa Itbulaga. Maraming salamat po sa Itbulaga at sa inyo po, Yorme. Sa Diyos po. Dahil sa inyo na po, kinabossing po. Maraming salamat po, kinabossing po. Opo. Very good. Sabi mo sa Itbulaga. Maraming salamat po sa Itbulaga at sa inyo po, Yorme. Sa Diyos po. Dahil sa inyo na po, kinabossing po. Maraming salamat po, kinabossing po. Opo. Very good. Happy ka? Naya Merlina sekretaryo. Narinig niyo po ba? So fake news pa rin po ba yun na nabanggit po si Bossing? So gusto niyo po ba ulitin pa natin? Baka kasi
hindi nyo nadinig. Naku, Nay, baka naman may kutsara naman siguro kayo dyan sa inyong bahay, ano? Baka kutsara na kasi ang kailangan dyan sa tainga nyo kasi mukhang hindi nyo naririnig. Napakalinaw naman po, sinabi, bossing. Kasama si bossing sa pinasalamatan. And kung tungkol naman ang sinasabi niyong fake news ay hindi po ginagaya sila Jose Manalo, yung sugod bahay. Kasi yun lang naman yung pinag-uusapan natin itong mga nakaraang araw. Ano po pala ito? Ito po, hindi po yan sa gilid ng kalsada. Sa gilid po ba yan ng kalsada? Nay? Sa loob po yan ng bahay. So, hindi po yan G sa Gedli. Sugod bahay na po yan. And ang gumagawa po niyan original ay ang Jowa Pau. Jowa Pau Meng. So, nasang banda po dun yung fake news? Bakit hindi po ninyo tanungin sila Yorme mismo? Kasi tanggol kayo ng tanggol sa kanila. Sila naman po, pilit pong pinapatunayan. At pinaninindigan pa talaga na sila po ay walang originality. Samantala, sabi naman dito ni Matches Malone sa kanyang komento, no? Nakakalimutan ni Isko na kaya rin nagkaroon ng gap ang TVJ Dower Cards at Halusos Tape dahil din sa inaapakan ng tape ang karapatan at kapakanan ng maliliit na workers noon sa production. So, may lumabas nga pong ganyang balita na pinagtatanggol pa nga ng TVJ di umano itong karapatan ng mga workers na binabawasan pa yung sahod. So, isa rin ito sa mga bagay na tila bigla na lamang kinalimutan nitong mga pro-tape Bulaga. Yung pagpapasahod ng tama ay hindi ginagawa ng tape ink. So, paano kaya ginagawa ng tape ink na manipulahin po ang isip ng mga tao dahil sa pamumudmod ng premyo, nilalakihan nila yung premyo para makuha nila ang mga tao. Kasi kung doon pa lamang po sa isipin po natin, pag delay ng pasahod, nakailang utang ba sila sa TVJ dahil sa sa hindi pagpapasahod nila? Di ba milyon inabot? 20 million, 30 million, guys. Isang tao lang. And hindi lang sa TVJ nila to ginagawa. Nariyan si Anjo, nariyan si Ruby, nariyan si Jose Manalo nagsalita rin na nade-delay din nga yung pasahod sa kanila. So, may ganitong eksena. And hindi yun tama, guys. Pero bakit parang kinakalimutan ng mga taong ang bilis mautos sa pera? Kung sino yung tunay na mabait, kung sino yung tunay na may malasakit, kinakalimutan na lamang po basta. Alam niyo yon, yung issue ngayon, yung issue ng tape Bulaga, yung issue ng hindi po pagpapasahod ng tama sa workers, gusto pang magtanggal ng mga host, hindi lang host ng production, gustong palitan, gusto tanggalin. Bigla na lamang pong hindi napasok sa eksena. Alam niyo yun, yung pinaglalaban ngayon ng mga pro-tape. Yung matanda na daw ang TVJ, boring na. Maganda raw ay yung mga bagong host para masigla, para naayon sa panahon, etc. etc. Pero yung ginawang mali nung nakaraan ng Halusos Brothers or ng Tape Inc. Tabi na nila, kinalimutan na nga, as in. Kasi kung yun palang pong iisipin natin, yung Tape Inc., yung ginawa po nilang ito, hindi pagpapasahod ng tama. Hindi pagpapasahod sa tamang oras. Plus gusto pang tanggalin na para bang walang nagawa po para sa kanila.
basta na lamang po nilang sisipain, tatanggalin, sisibakin, di ba? So, doon pa lamang po, masasabi natin na wala na. Hindi na dapat na tinatangkilik itong titik. Pero dahil nakakapamudmod ng malalaking papremyo, dahil sa pinapakitang paawi effect, of course, meron din pong kahit pa paano impact ang mga bagong host, mabilis pong nauuto at naiikot po ang na paglalaruan nila sa kanilang palad ang mga tao. So, yun po yung nakakalungkot na pangyayari dito. So, kayo po ba? Anong inyong masisay hinggil dito mga kapatid? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.